Muli, isang magandang araw po sa inyong lahat, bilang pagpapatuloy sa ginagawang pag-aaral ng Cavite Studies Center, ng De La Salle University Dasmariñas, ukol sa prehistorikong kapanahunan sa Cavite. Amin pong ipaglilingkod sa inyo, ang mga natagpuang love bee ng mga matandang kasangkapan, na ginamit ng mga sinaunang mga tao sa Cavite, na dito ang focus po natin ay ang ilang mga piraso ng batong obsidian, na bibigyan natin ng pagsusuri. Kaya samahan po ninyo kami sa aming ginagawang pag-aaral. Bago po tayo magsimula, basahin po muna natin ang mga katanungan na siyang magiging gabay natin sa ating pag-aaral. Ang obsidian ay isang uri ng bato na natural na nabubuo kapag ang lava mula sa isang bulkan ay lumalamig ng napakabilis, lalo na kapag ito ay agarang nadikit sa tubig at biglaang nabubuo sa anyong mga kristal. Isipin mo itong parang lava na nagyelo sa anyo ng salamin bago ito mabuo bilang isang regular na bato. Ito ay maganda, matalim, at medyo mapanganib. Ang hitsura nito ay karaniwang itim at makintab, ngunit maaari rin itong lumitaw sa matingkad na berde, kayumanggi, o kahit na may mga pattern na parang bahaghari o snowflake. Napakakinis at malasalamin, madalas itong mabasag na may matalim na mga gilid, isang ari-arian na tinatawag na conchoidal fracture. Dahil sa matalas na gilid na iyon, ginamit ang mga sinaunang batong obsidian, upang gumawa ng mga kasangkapan at armas tulad ng mga ulo ng pana at sinaunang anyo ng kutsilyo. Bakit mahalaga ang batong obsidian sa mga prehistorikong mga tao? Una ay sa paggawa ng mga kasangkapan, dahil ang mga batong obsidian ay madaling basagin, na nagbubunga ng sobrang matalas na mga gilid. Ito ay ginamit upang lumikha ng mga sinaunang anyo ng kutsilyo, mga dulo ng sibat, mga pana, mga pangkayod, mga panghiwa, at pambutas. Ang mga kasangkapan na ito ay mahalaga para sa pangngangaso, sandata, pagproseso ng pagtatago ng mga karne, paggawa ng kahoy, at higit pa. Ang obsidian ay madalas na hindi matatagpuan sa lokal na lokasyon, kaya ito ay kinukuha at ipinagpapalit sa malalayong distansya. Sa ganito ito ay matitiyak na sa maagang panahon pa man, nalikha na ng mga sinaunang mga tao ang mga network ng mga rutang pangkalakalan. Sa ginawang pagtitipon ni Dr. Henry Utley Beyer ng mga relikyang pang-arkeolohikal sa Pilipinas, partikular sa probinsya ng Cavite. Naitala ni Dr. Beyer ang pagkakatagpo ng ilang mga natuklasang piraso ng mga obsidian sa Cavite na pinaniniwalaan na ginamit pa sa panahong Neolitiko. Isa sa kapansin-pansin sa listahan ni Dr. Beyer na ang karamihan sa mga prehistorikong artifacts na natagpuan sa Cavite ay halos nakaipon sa kahabaan ng daanang Tagaytay. Ang arkeolohikal na tanawin ng Pilipinas, partikular sa loob ng probinsya ng Cavite,
ay naglalahad ng isang kamanghamanghang salaysay ng prehistoric na aktibidad ng tao sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga obsidian artifact, na nagbibigay ng napakahalagang mga insights sa mga teknolohikal na kakayahan, mga network ng kalakalan, at pang-araw-araw na buhay ng mga unang naninirahan dito. Isang mahalagang pag-aaral ukol sa mga batong obsidian sa Pilipinas ay isinagawa ni Anthony Neri ng Universidad ng Pilipinas. Isa sa kanyang tinalakay ay ang 2 sites na maaari lamang pagkunan ng batong obsidian sa Luzon. Ito ay ang Pagudpod sa Ilocos Norte, at ang Barangay Manaol, sa bayan ng Nagcarlan, Laguna. Dahilan sa pagsusuri ni Lee, nagamit ang tinatawag na geochemical analysis ng mga batong obsidian sa Tagaytay at ulilang bundok sa Batangas, maipapalagay na ang mga natagpuang mga batong obsidian sa area ay nagmula sa Barangay Manaol sa Nagcarlan. Nangangahulugan ito na nagkaroon ng paglilipat ng mga nabanggit na mga materyales, mula sa Nagcarlan, Tagaytay, hanggang sa lugar ng ulilang bundok sa Batangas. Gamit ang iba't ibang mga rutang lupa at tubig na mga sinaunang anyo ng mga daanan sa 3 magkakaibang mga probinsya. Isa sa mga posibleng naging ruta ng kalakalan ng obsidian ay ang Tagaytay na mula sa Manaol ay 50 kilometro ang distansya, patungo sa area ng ulilang bundok na ang distansya sa Manaol ay 100 kilometro. Ang mga archaeological na paghuhukay sa Batangas tulad ng ulilang bundok ay nakahanap ng mga obsidian na tool, na ang geochemical signature ay tumutugma sa mga source tulad ng Nagcarlan. Ang daan ng Tagaytay ay bahagi ng Prehistoric Trade Landscapes, isang kilalang landas sa pagitan ng Laguna Lake Basin at Taal Basin. Nagbigay ang Tagaytay Ridge ng natural na corridor, mataas ngunit madadaanan, na may daan patungo sa magkabilang panig ng Laguna at Batangas. Ang mga ruta ng Tagaytay ay ginasto dahilan sa pagiging hindi gaanong latian, mas malamig, posibleng mas ligtas, at mayroong malalapit na mapagkukunan ng inuming tubig ng mga manlalakbay. Maaring sa unang akala, gumagawa ng direkta at malayo ang paglalakbay ang mga grupo ng mga sinaunang mga tao sa gitna at timog Katagalugan. Subalit, dapat nating tandaan na mayroong matandang salitang Tagalog na himpilan, na nangangahulugan na isang tiyak na lugar na tigilan. Maipapalagay na sa mga serye ng himpilan na ito, naganap ang mga sinaunang anyo ng mga pagpapalitan at pagpapasahan ng mga kalakal. Sa ganito, ang mga himpilan na ito ang siyang nagsilbing mga relay station, upang makarating sa mga malalayong lugar ang mga batong obsidian at iba pang mga kalakal na pinapahalagahan ng mga tao sa kapanahunang iyon, at ang mga tao sa malalayong lugar ay hindi kinakailangan na maglakbay ng napakalayo. Ang pagkakaroon ng mga pahatirang himpilan para sa mga batong obsidian na kinakailangan sa bawat lugar sa area ng Luzon, ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng mga pamayanan sa mga estratehikong daanan. Masasapantahan natin na ang inclusion ng mga batong obsidian bilang item sa prehistorikong kalakalan mula sa iisang lugar na pinagmulan ay naging basehan sa pagkakaroon ng mga network ng prehistorikong rutang pangkalakalan na tumutugon sa ugnayan ng palitan ng mga taga-dalampasigan at kabundukan. Base sa ginawang paglilista ni Dr. Bayer sa mga lugar na kinatagpuan ng mga obsidian, ay makakagawa tayo ng isang matalinong pagpapalagay na ang mga prehistoriko at prekolonyal na pamayanan sa Pilipinas, partikular ang mga nasa mga interior na bahagi, ay maaring naitayo bilang bahagi ng trade network ng mga kapanahunang iyon. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.